Hello everyone! Magandang buhay at magandang araw po ulit sa lahat. Ako po si Dr. Shi Tamayo Ferrer at gusto ko lang i-share yung COVID-19 vaccine. Sino ba ang pwedeng maka-avail nito at sino ang hindi pwedeng mabakunahan, no? So, bakit nga ba tayo ay magpapabakuna kontra COVID-19? So, ang bakuna ay ligtas at epektibong paraan para maiwasan ang mga sakit. Katulad siya ng polio dati, 'di ba? Yung polio vaccine, measles vaccine, DPT, no? Kahit yung anti-tetano, pag nasugatan kayo o nakagat ng aso, pusa, binabakunahan din kayo para maiwasan yung mas malala na sakit. Kapag nabigyan ka ng bakuna, hindi lamang ikaw yung protektado, kundi yung mga nakapaligid sa iyo, higit sa lahat yung mga kapamilya mo o kamag-anak mo. Ano ba yung karaniwan na side effects ng mga bakuna na ito? Yun yung mga katanungan na mostly may nagme-message sa akin, may tumatawag. Ano ba yung mga side effects? So, yung mga side effects nito, karaniwan lang naman, katulad lang siya ng flu vaccine or pneumonia vaccine. Siyempre, masakit, namumula minsan yung pinagbakunahan, vaccination site, no? And then, pwede rin lagnatin, pwede rin na sumakit yung katawan, pwede rin na yung iba, sabi nila nag-chills, pero bihira naman yung nagkakaroon ng side effect na ganon. Ligtas ba ang mga bakuna sa COVID? Isa yun yung sa pinaka popular na tanong, no? Kung ligtas ba ang mga COVID vaccine. Ang mga bakuna, pinag-aaralan ito ng matagal. May mga clinical trials, meron pong mga pag-aaral sa ibang bansa bago po nila i-release yan. May mga clearances at katulad din nung pagsusuri nila doon sa bansang pinanggalingan ay ganun din pagdating dito sa Pilipinas. Yun po yung ginagawa ng mga Food and Drug Administration Office na kung saan ina-assure yung safety ng mga bakuna na ito. Ano ang mga maaring gawin habang naghihintay ng bakuna? Kasi prioritization tayo, no, sa Pilipinas. Pina-prioritize natin mga frontliners, mga elderly or senior citizens. So, habang hinihintay natin yung bakuna, ano ba yung maaari nating gawin? Patuloy pa rin po na sumunod sa mga protocols na pinapalabas ng DOH at saka ng IATF para maging ligtas. Like yung pagsusuot po ng face shield, pagsusuot po ng mask, minsan gloves, no? So, yun yung tinatawag namin na non-pharmacological prevention sa COVID-19. So, isa na nga yung iniisip na prevention sa Pilipinas ay yung bakuna. May iba-ibang klase din ng bakuna, no? Kung interesado kayo sa mga topics na ganito, subscribe and click the notification bell and then share also para ma-inform din yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan para po maiwasan natin yung pagkalat at pagdami ng COVID-19. Alam naman po natin na noon puro numero lang yung ating naririnig. Pero ngayon may mga pangalan na yung mga numero na iyon. Maaring yung kaibigan natin, maaring yung kamag-anak natin, maaring tito, tita, or mga kaibigan na malalapit. Ano? So, ganun siya kadelikado at ka-scary. And this time, it is more contagious than before, than last year. So, kinakailangan na makapag-decide tayo kung magpapabakuna tayo or hindi. Pero kung ako yung tatanungin, mas gusto kong mabakunahan para po mas protektado ako sa COVID vaccine. Pag may bakuna ka, may panlaban ka na sa virus na ito, hindi ka na masyadong igugupo o hindi ka na magiging critical, hindi ka na lalala sapagkat meron na yung katawan mong panlaban doon sa virus mismo. So, hindi na ba ako tatamaan ng COVID-19 kapag nagpabakuna ako? Walang garantiya na ikaw ay hindi ka natatamaan. May posibilidad pa rin na tamaan ng COVID-19. Pero yun nga,
maiwasan yung paglala ng sakit na ito once na na-infect ka. Isa pa sa aking gustong i-share ay yung guidelines ng pagbabakuna. Nalabas ng Department of Health, IATF, yung Department Memorandum 2021-0099. So ito yung memorandum na kung saan nakasaad yung paano magbakuna, paano yung proseso, at ano yung algorithms sa pagbabakuna na ipinalabas ng Department of Health. So mahalaga din ito na maintindihan natin na magpabakuna kung anong category, phase 1, phase 2, phase 3, may mga category po yun. Katulad ng A1 are the frontliners, A2 are the senior citizens, and A3 are those who has comorbids, no? Like may diabetes ka, may cancer, meron kang hypertension, yung mga category, at marami pang iba hanggang sa mga teachers, sa mga policeman, non-essential workers, nakakategory po lahat yon. So last year pa yon, binigyan kami ng guidelines na patungkol sa mga trainings sa ating mga nurses na kung sino yung magbabakuna, mayroon karampatang training para po maging safe yung ating mga babakunahan. So this department memorandum was signed by Secretary Duque last February 2021 lang. So bago lang po siya. Alam naman natin every now and then nagbabago yung mga guidelines natin. Kailangan updated tayo, no? If you would like to be updated sa mga guidelines sa DOH, so you can subscribe. You will be notified anytime na merong mga updates kasi plan to do this as public service sa mga kababayan natin na nangangailangan ng gabay. So mahalaga po yung may alam tayo para maging ligtas din tayo. Kailangan naiintindihan lahat po natin yung mga nangyayari sa ating paligid upang maging aware tayo, maging ready tayo once na may nangyari man or merong mga ganitong mga activities ng ating gobyerno ay ma-inform din higit sa lahat sa medical. Ano ba ang nakapaloob dito sa guidelines na ito? Ang guidelines na ito ay yun yung prioritization criteria. Pangalawa, yung vaccination process. So, ano bang procedure kung magpapabakuna ka na? So, unang-una po yan, meron po tayong pre-vaccination screening. So, ano po ba yon? May mga katanungan doon, may mga screening forms na yung i-fill up. I think sa mga ibang bayan, online po ito kasi iniwasan nga po natin yung face-to-face. Pangalawa, yung ini-schedule ka na, schedule para alam mo kung saan yung vaccination area na naka-assign sa iyo at kung anong oras ka magpapabakuna. And then, next is registration. I think yun po ay ginagawa na doon sa vaccination area. Screening. So, ano ba tong screening na ito? Dito natin tinitingnan kung pwede ka bang bakunahan or hindi. Kasi may mga criteria yan para mabakunahan. Unang-una, mahalaga din yung edad diyan dahil or 18 years old ay hindi po siya pwedeng bakunahan pa. Yung health education, mahalaga din po yun. Bakit kayo kailangan magpabakuna? Ano po ba yung mga i-observe na mga side effects? Ano po ba yung mga kinakailangan? Yung post-care na tinatawag natin post-vaccination care gagawin. Kinakailangan ay merong warm compress doon sa vaccination site 3 times a day within 24 hours, no? So yun yung ina-advise doon sa health education. At saka yung pagpipirma ng consent, yung final is the vaccination administration. So kung papasa ka doon sa screening at na-educate ka na, and then now is the vaccination procedure or administration. After that, yung follow-up po within a year sa mga side effects. Obserbahan kayo kung saan man kayo na
na bakunahan ay merong naka-assign sa inyo na BHERT or health worker na mag-follow up every now and then kung ano po yung mga side effects within a year. So sa pagbabakuna, meron po tayong assessment form. May mga questions doon. Just click yes or no, no. Age more than 16 years old, number 1. So has no allergies or PEG or polysorbate, and then has no severe allergic reaction, either the first dose of the vaccine, has no allergy to food like egg, medicines, and asthma. Meron ba siyang asthma? At kung may allergy man or asthma, will the vaccinator able to monitor the patient for 30 minutes? So kung pwede na ma-monitor ng doctor or staff, nurse, doon sa vaccination site for 30 minutes, ay pwede po siyang mabakunahan. Okay. So, does not manifest any of the following symptoms. So, ano ba yung mga ino-observe doon sa mga simptomas? Yung mga symptoms na may chills ka, nagkakaroon ka ng muscle pain, at saka may sore throat ka, parang may fatigue ka or madaling mapagod, no? Nagda-diarrhea, meron kang shortness of breath, at meron kang headache, cough and cold, hindi ka pwedeng bakunahan. To be safe, much better na hindi muna mabakunahan, ipagpaliban na lamang hanggang sa wala pong simptomas. So, has no history of exposure in a confirmed or suspected COVID-19. So, kung walang exposure, pwede naman, no? Has not been previously treated for COVID-19. So, dapat hindi ka nagkaroon ng COVID for the last 2 weeks. Kasi kung nagkaroon ka, bagong recover ka lang, hindi pa po pwede. Has not received convalescent plasma or monoclonal antibodies. Not pregnant. If pregnant, second or third trimester, it depends dun sa doctor na mag-a-assess po, no? Does not have any of the following diseases or health conditions. So, ano ba yung mga health conditions na yon? Like HIV, cancer or malignancy, underwent transplant, under steroid medical treatment, bedridden or terminally ill, less than 6 months in progress. If with the above mentioned condition, presented medical clearance prior to vaccination day. If yes, cleared ka by your attending physician or your doctor, private doctor, pwede pong mabakunahan. We have also the algorithms. Pwedeng bakunahan, pero kinakailangan ng clearance from the doctor. Kailangan ipagpaliban muna yung pagbabakuna at saka yung pwedeng bakunahan. Talagang hindi pwede ay yung less than 18 years old, no? That is in the guidelines also dun sa Department Memorandum 2021-009. You can check in the DOH website. And then pangalawa, yung may severe allergy dun sa first dose. And then yun sa mga may allergy sa polysorbate and PEG or iba pang sangkap ng bakuna, hindi rin pwede. So, 3 lang po yung hindi pwede. Meron may edad na 18 years old and below, yung may severe allergy sa bakuna mismo, at saka yung may allergy dun sa content ng bakuna. So, yun po yung mga hindi pwede talaga. The rest, it depends on the doctor who will assess. Dun sa mga hypertension, may thyroid, may diabetes, gagawa na lang po ako ng ibang video patungkol doon para po madiscuss po natin naliwanag ng mas mabuti at mas maayos po. So, yun lamang po. Any question na gusto nyo pong maliwanagan, you can comment below and I will try my best to answer. So, don't forget to subscribe, no? And then, share
para po ma-notify din yung iba, maging aware sila, maging ready para po sa pagbabakuna. At saka, click the notification bell para ng notification once na nagpalabas po ako ng mga videos, because I plan to disseminate information through these videos para po mas ma-educate tayo patungkol sa mga sakit. Hindi lamang po COVID, pero yung mga ibang sakit din. Usually do kasi medical mission before the pandemic, at least 3 to 4 times a year, or sometimes 5. But then, due to the limitation, naisipan ko na gawin ito to inform, to help others na may mga katanungan sa mga medical. Lalo na po ngayon, napakahirap pong magpa-check up. Unang-una, may takot, no? Baka mahawaan doon mismo sa clinic or doon sa hospital. So, may mga limitations yung ating check up ngayon. At mostly na rin na mga consultations namin are online, no? So, naisipan ko na gawin ito para at least maabot ko pa rin po yung mga pasyente ko na hindi ko na po masyadong nakikita o may mga katanungan. At kayo din na nakasubscribe, gusto kong lagi kayong mauna sa mga informations na lumalabas. So, lahat naman po ng mga ito ay informations available sa Department of Health. So, you can check it out. May mga algorithms doon na makakatulong para kayo po ang makapag-decide, makapagpabakuna ng mas maayos, at maging ligtas po tayong lahat. So, don't forget, kinakailangan pa rin na i-observe po natin yung mga protocols na binigay sa atin, like wearing mask and face shield, o yung pagdi-disinfect, sanitize, no? Don't forget. And social distancing, maghugas po ng kamay at least 20 seconds. Very simple na lang kasi nga almost 1 year na po natin ginagawa ito. At sana matapos na rin po ang laban natin sa COVID-19 soon. So, let us pray, no? Tayo ay nalulungkot, may mga agam-agam, may mga nararamdaman po sa mga panahon na ito. Marami po tayong kaisipan na hindi nakakabuti sa atin. Maaaring sumangguni po tayo at mag-pray sa Diyos, at alam natin na siya lang po ang tanging makapagbigay ng solusyon ng lahat. So, maraming salamat po ulit. Sana po nakatulong ang maikling video na ito sa inyong mga katanungan. At thank you. Thank you po. At hanggang sa muli, God bless and stay safe.